Officially summer na dito sa Japan, magdadagsaan na ang napakaraming fireworks. Ipapakita ko sa inyo ang pinakapaborito kong napuntahan so far. Hi guys! Galing ng Toyama City, sumakay kami ng train papunta ng Takaoka. Dito pa lang sa station, ramdam na ramdam mo na ang summer festival. Tuwang-tuwa ako sa mga drawings na nakita ko. Galing ng Takaoka station, sasakay pa kami ng train. Dahil special ngayon, medyo mura yung pamasahe. Habang papunta, meron nga ako nakasalubong na mga kababayan. Pinapa-shoutout nila yung company nila, kaso nakalimutan ko na kung ano yung pangalan. Shoutout po sa company nila. Sobrang makakalimutin talaga ako pagdating sa mga pangalan ng company, tao. Kaya hindi nyo ako maasahan dyan. Gomen na. Nakita ko na kung saan nakapwesto yung mga photographers. Kaya sabi ko kay Jonathan, maglatag kami ng picnic blanket kung saan nakapwesto yung mga photographers kasi panigurado doon yung merong magandang scene. Kung nakikita nyo, may liwanag pa. Maaga kasi talaga namin binalak na pumunta ngayon. Dahil last year, hindi kami nakaabot. Sobrang nakakalungkot nun kaya this time talaga sabi ko agahan natin. Mga tipong 2 hours bago mag-start yung fireworks, nandito na kami. At kung nakikita nyo, marami na ring tao. Ang dami ko nga mga nakasalubong na kababayan. Hello guys, shoutout po sa inyo. Nakakatuwa kasi ngayon, ramdam ko na marami talagang Filipinos dito sa Toyama. At grabe, meron ako nakitang napaka-cute na husky. Na-miss ko tuloy ang tiara ko. Nung nag-aaral pa ako at hindi pa ako sumasahod, sabi ko sa sarili ko noon, yung sahod ko iipunin ko para makabili ng husky. At hanggang sa nagawa ko nga, ayun kasi yung paborito kong breed ng dog. Kung nakikita nyo, bumibili na kami ng pagkain. Syempre sa mga ganitong festivals, hindi yan mawawala. Meron kaming yakisoba, long potato, at barbecue. Pagkatapos kumain, sakto na nag-start na rin yung fireworks. Una pa lang, pasabog na agad. Tuwing summer dito sa Japan, dyan talaga nagdadagsaan yung mga fireworks at napakaraming festivals. Kaya kapag sinabing summer, kahit na sobrang init, hindi mo rin talaga aayawan. Kasi ito lang naman yung panahon kung saan makapagsuot ka ng komportableng damit, pwede ka lumabas kahit naka-t-shirt, naka-shorts. Tapos buhay na buhay talaga yung mga syudad, kaliwat kanan ng mga festivals. At ang pinakagusto ko nga ay itong pagkakaroon nila ng fireworks display. Dati talagang sa anime ko lang to nakikita. Tignan nyo naman guys kung gaano kaganda sa personal. Ay sorry, sa video pala kayo nakatingin ngayon. Pero kung ano yung nakikita nyo sa video, kung gaano siya kaganda, para ma-imagine nyo sa personal, i-times 5 nyo na lang. Para sa magtatanong kung saan itong fireworks display, parte pa rin ito ng Toyama Prefecture. Dito ito sa may Kaiomaru Park. Kung nakikita nyo, merong napakalaking ship dito. Isa nga ito sa dahilan kung bakit itong fireworks dito sa may Shinmi na to, Kaiomaru Park, yung naging pinaka-favorite ko. Tapos talagang hindi tinipid yung mga pagsabog dito guys. As in, tuloy-tuloy tapos sobrang ganda. Kasabay din ng fireworks, merong music. Kaya para talagang nagsasayawan itong mga ilaw. Bukod doon, kung nakikita nyo, nandito kami sa may dagat. Kaya nagbigay siya ng napakagandang effect. Kasi guys, tignan nyo naman. Napakalakas maka-anime. Gustong-gusto ko nga kapag nag-iiba yung kulay kasi tignan nyo yung reflection niya sa dagat. Talagang sobrang ganda. Kapag nandito kayo, marami kayong makikita mga nakasuot ng yukata. Ganun kasi yung kultura dito sa Japan. Pumupunta yung mga tao ng nakasuot ng yukata, tapos nanonood ng fireworks. Gustuin ko man magsuot ng yukata ngayon guys sa pagpunta dito. Kaso hindi kasi komportable. Lalo na galing pa ako ng Toyama City, sasakay pa ako ng train. Galing Toyama Station, papunta ng Takaoka Station, tapos papunta ditong Kaiomaru, tapos ang layo pa ng lalakarin. Kung alam niyo yung yukata, talagang yun yung balot na balot yung katawan mo. Ang init-init pa naman ngayon. Nung dating sa Uyabe pa ako nakatira, tuwing pupunta kami sa mga fireworks display, meron kaming nurse no na kaibigan, Japanese. Sinusundo niya kami sa pinaka-apartment, tapos syempre nakayukata siya, kaya kailangan meron din sa amin magsuot ng yukata. 4 kami lagi noon, si Senpai, Mariko at ako, pati yung nurse. At sa aming 3 Filipinas, ako lang yung merong yukata. Yung nurse din yung nagbigay nun. Kaya tuwing pupunta kami sa fireworks festival, syempre sinusuot ko yung bigay niya. Kahit nga pamali-mali pa yung suot ko nun, siya na lang yung mag-aayos. Mahirap din kasi talagang suotin. Ang cute nga nung part na to kasi kung nakikita nyo mga smiley face at iba't ibang shape yung pinapakita dyan. Grabe, sobrang ganda talaga ng fireworks dito kasi kung nakikita nyo parang galing sa dagat yung pagsabog. Hindi ko nga alam kung saan yung pinaka-pinagmulan or kung saan nakalatag yung mga fireworks na to. Pero kapag titingnan galing dito kung nasan kami, para talaga siyang galing sa dagat. Tapos kung nakikita nyo yung ship, pinailawan din nila na tumutugma lang din
din sa kung ano yung mga ilaw at talagang sobrang kinang ng paligid. Naging background pa nga tong fireworks netong napakalaking ship dito. Buti na lang talaga nakaabot kami ngayon kasi last year parang finale na lang yung talagang nakita namin. Pero ngayon na nasimula namin simula umpisa. Grabe, sobrang ganda pala. Sana taon-taon na ako makarating dito. At ang pinaka-cool dito guys na talagang nilulook forward kong makita ay itong paapoy nila dito sa may Shin Minato Bridge. Grabe, nakita ko rin ito last year pero patapos na. Matagal din pala yung pagpapaapoy nila dito sa bridge. Grabe, sobrang ganda talaga kung makikita nyo lalo sa personal. Sa mga kababayan ko dito sa Toyama, sinong nakanood neto? Sa mga taga-Japan, ano yung pinaka-favorite nyo na pinaka-maganda para sa inyo na napuntahan na fireworks display? Hindi pa ako nakakanood ng fireworks outside Toyama Prefecture. Ito na guys, ipapanood ko sa inyo ang finale. 'Di ba guys? Grabe, sobrang ganda. Pagkatapos ng fireworks display, dito na magsisimula ang struggle at talagang tunay na challenge. Kasi kung nakikita nyo, sobrang daming tao. Kaya marami magpapaunahan nito sa train. Para naman sa merong mga sasakyan na dala, sobrang traffic din neto, panigurado. Pero fast forward, dahil sobrang organized nga ng Japan, hindi naman kami inabot ng isang oras sa paghihintay. Nakarating na kami ng Toyama Station. At pagkarating dito, grabe, sobrang ganda rin ang pasabog ng station. Merong mga sunflowers. Kung tuwing spring season, merong sakura or cherry blossom. Ngayong summer season naman, ayan ang meron. Sobrang ganda ng mga sunflowers. Sobrang busy ng mga tao, hindi na makapunta sa sunflower field. Kaya dito na nila nilagay sa Toyama Station. Uwi na ako guys. Thank you so much for watching!